droga. Ngunit nang palaring sa kanyang senatorial bid noong 2019, nagbukas ang mas malaking oportunidad para siya ay magkaroon ng pagkakataong magsulot ng mga batas para sa sektor na kanyang kinabibilangan. Naging bahagi rin siya ng tagumpay ng ilang pang makatulong panukala para sa iba pang mahalagang sektor ng ating lipunan. Kabilang na dyan ang education, public services, defense, agriculture, civil service, labor, health, migrant workers, Philippine Maritime and Admiralty Zone, local government, justice and human rights, foreign relations, trade, commerce and entrepreneurship, energy, women and children, youth, public information and mass media, cultural, public works, finance, electoral, at cooperatives. Marami nang nagawa at marami pang gagawin para sa kabutihan natin lahat. Kaya kailangan pa natin ng isang bato sa Senado. Ang bato na hindi matitibag at wala kasing tibay ang dedigasyon, siguraduhin ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Dahil sagot na tayo, itagay sa bato. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Senador Bato de la Rosa, numero 22 sa inyong bayota. Ako po ay nakikiusap sa inyo na sana po ay ibuto natin ng diretso or vote straight PDP laban. Sana po huwag mong kalimutan ang lahat ng membro ng PDP laban ng sana po kami po ay manalo para kami lahat ay makakontribute para sa kabubuti at ikatitino ng Pilipinas, ang sambayan ng Pilipinas. Ako po ay nakikiusap sa inyo na sana po tayong lahat ay mag-vote straight, Team PDP laban. Ang aking mga kasama sa partido ay numero 10, Atty. Jimmy Bundok, numero 28, Senator Bongo, numero 30, Atty. JB Inlo, numero 34, Atty. Raul Lambiro, numero 38, Congressman Atty. Dante Marcolita, numero 53, Pastor Apollo Kibuloy, numero 56, Atty. Vic Rodriguez, numero 58, si Philip Salvador. Maraming salamat po. Sana po pagpakain tayo ng buong may kapal at dagdag kung isa pang kahilingan sa inyo ay sana po magdasal tayo palagi para sa mabilisang pagbuhay ng ating pinakamamahal na Tatay Digong dito sa ating bansa. Huwag po natin kalimutan magdasal. Kasala rin po si ay bigyan ng magandang kalusugan upang kanyang malagpasan ang kanyang mga kinakaharap ng mga pagsubok ngayon sa kanyang buhay. Maraming salamat po. God bless us all. Okay, maraming salamat. So, ayan po ang muna natin kalimutan. Number 22 sa balota, Senator Bato de la Rosa. So, yan lang po ang hinihiling ni Pangulong Duterte sa atin. No?
no? Yung birthday niya, di ba? O, di ba? Narinig natin na isa lang talaga ang kanyang kahilingan. Straight PDP po talaga tayo. Mahal po ba natin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Ayan. Pagbibigyan po ba natin siya? Gusto ba natin makauwi na dito si PRRD? Ayan. So, makinig tayo this time sa kanya para hindi na tayo So, ngayon po, next na magsasalita po sa atin ay isa po sa mga representative ni Senator Attorney Vic Rodriguez, si Sir Manny. Pero bago po siya magsasalita, ay meron po muna tayong panonoodin na mensahe po ni Attorney Vic Rodriguez. Ako po ay si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa inyong balota, ang inyong formal at opisyal na aplikante pagkasunod. Tanggapin po ninyo ang aking paggalang at pakikisa sa ginagawa ninyong pagkilos ngayong araw. Ako ho ay nagsusulong ng war on corruption bilang tunay at maisog na posisyon. Tinanggap ko ang hamon sapagkat hindi ko masigura ang higit na talamak na antas yung korupsyon na gaganap ngayon sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya po bilang senador ninyo, aking pinapangunahan ang war on corruption, aking ipapagpala ang pagdatinda sa tinatawag nating flood law o yung batas na tumutugi sa mga mandarambog. Akin pong ibababa ang threshold nito mula 50 million pesos gagawin na lamang po natin ito 1 billion pesos nang sa ganon ay higit nating mapanagot ang lahat ng nagnanakaw sa pera nating mga Pilipino. At pag nagawa na po natin yan, akin po isusunod na isa sa batas bilang senador ninyo ang pagbabalik ng death penalty bilang kaparusahan sa lahat ng mapapatunayan at mahatulang guilty sa kasong plunder. Bukod po dyan, lahat po ng mahatulan sa kasong droga na siyang kasasangkutan ng mga taong gobyerno, yung mga banyaga, alien o foreigner, siya rin kung dapat maging kaparusahan ang death penalty. Pagdating naman po sa kabuhayan ng ating mga kababayan, akin din po isinusulong ang pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa sahod ng lahat ng manggagawang Pilipino. Tapusin na po natin ang diskriminasyon sa sahod. Akin po ipapanukala ang pagkakapantay-pantay doon sa tinatawag nating wage rate ng mga nagtatrabaho sa probinsya. Dapat po ito'y parehas na sa sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila. Tapusin na po natin ang diskriminasyon sapagkat hindi totoo na mas murang manirahan sa probinsya. Hindi ko totoo ang sinasabi nila mas mura ang buhay sa probinsya. Bilang pagpapatunay, dapat na tayo magkaroon ng pagkakapantay-pantay na sahod. Parehas lang po ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin, may isang pirasong gravy sa isang tanyag na fast food chain sa Mega Manila at sa probinsya. At ang katotohanan, sa marami pong produkto na higit mahal sa probinsya, kagaya ng gas, kagaya ng gasolina, diesel, kerosene, pati na ang presyo ng kada kilowatt hour ng kuryente. Kaya bilang senador po ninyo, ang isusulong ang pagkakaroon ng pantay-pantay na sahod sa lahat ng manggagawa nagtatrabaho ka man sa Mega Manila o sa probinsya. At siyempre, ang lagi ko pong sinasabi, ang simula at katapusan ng paghihirap ng ating bayan ay ang korupsyon. At ang korupsyon sa ating bansa ay nakaugat at patuloy na nag-uutang sa ating taunang budget. Bilang senador ninyo, pakakabantayan niyo po ang tamang proseso ng pagpasa ng ating taunang budget. Sisikapin ko po na ibunyag lahat ng mga provisions ng ating budget. Hindi na po
tayo papayag na magpasauli sila ng budget base sa napakaraming blanco sa final approved, ratified, and filed bicameral conference committee report. Ito po yung mga pangunahin natin gusto gawin bilang senador ninyo. Ako po ang magiging tagabantay ninyo sa Senado, magiging fiscalizer, tagabunya ng lahat ng katiwalaan. Muli ho, sana ako'y magpahirap ninyo ng inyong sagradong mandato ngayong May 12, 2025 bilang senador. Number 56 po sa balota, madaling tandaan, 56. 56 na hindi pa utang, 56 na hindi utang, 56 na hindi po pabigat, kundi 56 bilang puhunan sa higit na mabuting lipunan. Number 56 po sa balota, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maestro. Vic Rodriguez, walang talo, matalino, mabait. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ang tinatawan na Attorney Vic Rodriguez, kumakandidato bilang senador sa darating na eleksyon ngayong Mayo 12, number 56 po. Napakinggan naman natin ang kanyang mensahe sa ating lahat ngayong hapon. Sino po ba ang naniniwala na ang dahilan ng kahirapan ay ang laganap na korupsyon sa ating gobyerno? Maraming salamat. Ganyan din po ang aking paniniwala na ang nagaganap na korupsyon sa gobyerno ay pera po ng bayan. Ang pera pong nilalakaw ng mga nasa gobyerno ay pera po nating lahat. Ang perang yan ay dapat na ginagamit para sa serbisyo ng ating mga kababayan. Serbisyo na dapat na gamitin upang umunlad ang ating bayan. Kanya tulungan po natin si Senador Vic Rodriguez number 56 sapagkat pangunahan po niya ang laban sa korupsyon sa ating gobyerno. Pag nawala po ang korupsyon sa gobyerno, mababawasan po ang kahirapan sa ating bansa. Sapagkat ito ay magagamit sa mga programang makakatulong sa atin. No? Sino po ang mga manggagawa dito? Binanggit din po niya sa kanyang programa na tulungan natin ang mga kababayan natin sa ibang probinsya na kung saan ang sweldo nila ay mas mababa pa doon sa sinusweldo natin dito sa Kamaynilaan. Ang presyo po ng bilihin sa mga probinsya at presyo ng bilihin dito sa Maynila ay pareho din kanya ang sahod ng mga manggagawang Pilipino dito sa Maynila at sa mga probinsya ay dapat pantay lang. Yan po ang tamang pasahod sa mga manggagawang Pilipino. Yan po ang dalawang programa na pangunahan ng ating Senador Vic Rodriguez. Ang pakiusap po niya na tulungan natin siya sa darating na eleksyon, ikampanya natin at sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kamag-anak at sa ating mga kakilala upang mapaunlad natin ang bansang ito at labanan natin ang korupsyon. Maraming salamat po sa pagkakataon ito, lalong-lalo na sa KOJC na kasama namin sa lahat ng kanilang pagkilos ay iniimbitan nila. Kaya tulungan din po natin si Pastor Apollo Ibuloy sapagkat kailangan natin ngayon sa Senado na mayroong moral ascendancy na si Senador Ibuloy ang siyang mamumuna sa ganitong gawain sa Senado. Maraming salamat po sa inyo. Si Pastor Apollo Ibuloy, Pinoy the fastest growing congregation in the Kingdom of Jesus Christ na magtutulong na sa sabuhan sa buong mundo, matibay sa prinsipyo at mga kaibigan, may pag-ibig sa Diyos at tunay na pagsakin sa bayan. Ang paglaban ng Pilipino ay mahal sa Pilipinas. Mula sa isang mukhang pamilya sa lubawang paga,
Lumipat sa Davao kung saan siya isinila noong Abril 25, 1950 sa paanan ng bundok Hapo. Lumaki siyang kasama ang iba't ibang tribo sa Tamayong Davao City at nagtapos ng Bible College kung saan siya ay naging handa sa misyong itinakda ng Diyos. Lalo na ibang mga bata, I saw the poverty when I traveled all over the Philippines. And the brunt is taken in by these children of poverty. Ako, I am one of the victims of poverty. That's why when the Father blessed me with this, I said, if you bless the Father, I will dedicate the book of these blessings to the children. September 1, 1985, na itinatag niya ang KOJC na may nagbilimang miyembro. Tulong ang tatak ng KOJC sa ilalim ng pamamahala ni Pastor Paulo C. Kiloy mula noon hanggang ngayon. Kalinga para sa may hirap, humila at bata na pabayaan. Inilalayo ang kabataan sa droga, rebelyon at maling landas. Integradasyon at mas magandang kinabukasan para sa kabataan sa buhay. Pagdaluyon sa kapakanan ng mga kapatid nating katutubo. Pagsusulong ng akurasiya sa kalikasan at malinis na paligiran, araw-araw aksyon at tulong para sa mga biktima ng kalamidad at sakuna, pagtulong sa kasyudyote upang labanan ang salot ng droga, korupsyon at terorismo. Bakit siya tumatakbo bilang senador? Upang ipaglaban ang hustisya, katotohanan at kapakanan ng Pilipino. Bilang isang spiritual leader na biktima ng political harassment dahil sa kanyang paninindigan at pagiging malapit sa pamilya Duterte, nauunawaan niya ang pang-aapi at kawalan ng hustisya. Bakit mo siya kailangan iboto? Si Pastor Paulo C. Kiloy, galing sa korupsyon. Ang exhibit A niya ay ang KOJC, maunlad, disiplinado, para first world country. Simple lang ang layunin niya, ayusin ang Pilipinas para sa bawat Pilipino. Mr. Zero Corruption, death penalty sa mula. Tuloy ang laban sa droga at CPP-NPA-NDF. Nakapagtanggol na inamin, makakalikasan. Ngayong eleksyon, simulan natin ayusin ang Pilipinas. Pastor Apollo C. Kiloy, para sa Senado. Vote PDP lang, and most especially Pastor Apollo Kibuloy. Single press sa kababa. Ang kapayapaan at kabanalan ng mga sagradong lugar ng Kingdom of Jesus Christ ay marahas na nilulupang nilamastan. Naiga at walang awang ilusyon ng libo-libong bansa ng kapulisan ng Pilipinas. Address to si Yasimanes. Pero ang address dito sa Pasig City, Metro Manila, sir. Basta may 30 minutes ka, Terry. Pag hindi, alas 5 papasok kami. Narinig ka sa mga bibigyan mo lang ng 30 minutes. Kailangan mo ginawa dito sa bakit, dito sa likuran ng Pagbalik na may tubo na. Pagbalik mo may tubo na.
humiwalay at lumabag sa karapatang pantao ng mga naririto. Sa loob ng 16 na araw, iligal nilang kinugkog ang compound ng KOJC gamit ang isang iligal na warat. Ginawa nilang war zone ang pananandakang ito. Ang mga dapat sana nagpuprotekta sa atin ang siya mismo lumalapastanan sa ating mga karapatan. We go to any human rights advocate, there's nothing that we did, there's nothing that we do. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang balik, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tirdas. Wala kami ginawa ganun. So ano yung human rights violation? Hindi lang isang beses ginawa ito ng gobyerno ng Pilipinas, kundi paulit-ulit. Walang pakundangang niliyuraka at hinahamak ang batas na naghiwalay sa simbahan ng Estado. Para lang ang pilitin si Pastor Apollo C. Kibuloy na limuko sa kanila. Tatlong buhay ang nagbulis sa pagkakabol ng karapatang pagkiliyon at kalayaan na nagdulot ng matinding trauma sa libo-libo, bata man o maganda. Noong Setyembre 8, 2024, sumuko si Pastor Apollo C. Kibuloy sa isa upang itigil ang pang-aabuso sa mga miyembro ng KOJC sa Davao City. Ginawa nilang tropeyo si Pastor Apollo C. Kibuloy, isang simbolo ng kanilang unang tagumpay sa pang-aapi at isang pamala sa sinumang lalaban sa kanila. Hinamak at inusig, hindi dahil sa isang krimen, kundi dahil sa kanyang paninindigang hindi kayang bilhin. Paulit-ulit na mga paratang ng sinungalingan. Gawa-gawa akusasyon, isang copy-paste na serye ng kaso dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Frozen assets. Pilit na pinatahimik ang Sunshine Media Network International. Hindi tumigil ang pag-uusig. Bakit? Dahil nilalabanan ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang CPP-NPA-NPF, illegal na droga at korupsyon. Sa dami-dami ng inapi, bakit ang nag-KOJC? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi kayo bibigay sa pera. Ang pastor ninyo, hindi bumigay sa pera nung binibili ang seminary. Bakit inuusig si Pastor Apollo C. Kibuloy? Dahil hindi siya lumuluhod sa mga pangyarihan. Dahil kasama niya ang mga Duterte at mga ordinaryong mamamayang walang boses. Dahil sa pamamagitan ng SMNI, inilalantad niya ang katiwalian at kasinungalingan. Hindi po ito laban ni Pastor Kibuloy. Ito po ay laban ng mga ordinaryong Pilipino na inaabuso. Sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Hindi siya yumuko sa pagigigit. Nanindigan siya para sa tama. Kaya ako dito, nag-alay ako ng buhay ko para sa inyo, para kayo ay if you are in the right, defend the right, do the right, and if necessary, die for what is right. Ito ang mukha ng kawalang katarungan. Siya ang naligsag-isa ng pampolitikang pag-uusig sa Pilipinas. Alam niyo kung saan ito nakakakay kung Kibuloy? Tulad ng mga naapi noon. Ngayon, siya ang larawan ng paglaban. At ang mga pinagtatangkaang patahimikin ay kasama niya sa paninindigan. Ganito na ang Pilipinas ngayon. Pinulo ng kasamaan. Ninakaw ng mga galing. Unti-unti sinisira. Ngunit hindi matapos ang laban. Ganito ang magiging Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Isang bayang muling papango, malaya sa korupsyon, malinis,
katarungan. Isang bansa na mula sa bayan, pinamamahalaan ng bayan at para sa bayan. Itong KOJC, ito ay isang napaka-konkretong halimbawa. Yung tinatawag na egalitarian society kung saan mga mamamayan ay hindi nagkaroon ng experience ng corruption, ng kahirapan. Pastor Apollo C. Kibulo para senador. Boses ng mga inaapi. Pinapagtanggol ng kalayaan. Kalayaang malaya sa katiwalian. Kalayaang magsalita ng walang pag-ibig. At kalayaang manampalataya na hindi inuusi. Dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kanyang matibay na kakampi, spiritual na tagapayo at tapat na kaibigan. Magkasangga, walang iwanan. Parehong pilit na pinagbabagsak ng mga korapto at sakim sa kapangyarihan. Si dating Pangulong Rodrigo Roma Duterte, persahang tinalak sa kanyang bansa. Iligal na ikinulog. Iyoraka ng kanyang mga karapatan. At ipinahiya sa buong simpilan. Si Pastor Apollo C. Kibulo, 16 na araw na kinukop ng mga armadong pwersang walang pagkanan sa batas ang mga compound ng Kingdom of Jesus Christ, Davao City upang siya'y payukuin. Dalawang lider, tapat na magkaibigan. Biktima ng maduming laro ng politika sa Pilipinas. Iisang mukha ng pang-aapi, parehong pattern, parehong taktika. Mga gawa-gawang kaso, brutal na paggamit ng pwersa. Lahat ng yan ay upang patahimikin sila. Noon pa man, bago mangyari ang mga walang katarungang ito, sinulog na ng panahon ang kanilang samahan. Mula pa noong unang bahagi ng 1980s, si Duterte noon ay isang pista at si Pastor Kibulo noon ay magsisimula pa lamang ng kanyang ministeryo sa isang maliit na kapilya sa Davao City ay may isang pangarap. Isang bansa na maraming sa korupsyon, at inspeksyong komunista. Akala ko may dala ka. Ang Sunshine Media Network International ang naging pinakamalakas nilang sandata. Ang tanging network na walang takot na naglalantad ng katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay maraming kaaway. I move for the issuance of subpoena to Pastor Kibulo of the Committee for If the people does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Noong 2023, binalaan na Vice Presidente Sara Duterte si Pastor Kibulo. Tatargetin ang SNLI. Isusunod na pabagsakin si Pastor Apollo C. Kibulo at ang kanyang simbahan gamit ang mga gawa-gawang kaso. Bibili ng mga miyembro, babayaran para maging false witnesses. Ikukulong ang kanyang ama sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. At pagkatapos, siya naman ang isusunod. Bakit ganoon na lang ang obsesyon ng administrasyong ito upang pabagsakin si Pastor Kibulo? Dahil sa kanyang ipinaglalaban
Si Pastor Kibuloy ay hindi lamang spiritual na leader ng KOJC na may 7 milyong nasasakupan sa buong mundo. Siya rin ang nagtatag ng Jose Maria College Foundation Incorporated na nagbibigay ng libreng edukasyon sa maraming kabataan. Noon pa man, siya tumutulong ng walang hinihintay na kapalit sa mga kababayan nating nangangailangan mula sa mga kabataan. Sa mga biktima ng sakunang kalamidad, mga katutubo, at sa mga alaga sa inang kalikasan. Siya ang puwersa sa likod ng SMNI, ang tanging network na lumalaban sa korupsyon, droga, terorismo at hindi nababayaran ng kahit anumang sulong. Siya ang pinakamalakas na kampe at tapat na kaibigan ni Duterte kung kaya siya ang unang ginipin. Isa-isa, nabubuo ang mga piraso ng plano ng mga kaaway. Natanggal ang lahat ng balaki upang hagdangan ang pagbalik ng isang Duterte. Pinupusalan ang maraming karapatan, ngunit hindi na bulag ang taong bayan. Kahit naman sila Ate Digo at Pastor Kibuloy, ngunit hindi matatahimik ang katotohanan. Mas lalo nilang sinusubukan pabagsakin ang mga Duterte. Mas lalo silang lumalakas kasama ang sambayanan. Protektahan natin ang huling depensa, si Vice President Sara Duterte. Ang halalan ito ay hindi lang tungkol sa pagpili ng mga kandidato. Ito'y matungkol sa pagpili sa pagitan ng paglaban o pagsuko. Bumoto ng matalino. Ako ang ginahangin ko ninyo. Tutuin ni sila kay mga tao ng karon. O niya, ang akong hangin ko personal para sa akong Bumoto para sa mga may tapang na lumaban at totoong malasakit sa bayan. Pastor Apollo C. Kibuloy sa Senado. Tapat na kaibigan. Boses ng mga inaapi. Yung eleksyon, simulan natin ayusin ang Pilipinas. Pastor Apollo C. Kibuloy para sa Senado. Vote Straight PDP Laban. Vote Pastor Apollo C. Kibuloy, number 53 sa Balota. Alright.